Welcome to another stock market update. And for this video, I'm going to cover the previous week, January 26 to 30. Ano yung nangyayari ngayon sa investing world, sa Philippine stock market, and sa global or any other noises na nandyan ngayon. But first, if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. And if you want daily insights, daily ngaw-ngaw, no, dyan ako sa Facebook. You can follow my Facebook page. So, ang team natin for last week is Legacy of Resilience versus the Burden of Growth. Kulang na lang dyan, close and open parenthesis. BBM, anong gagawin natin? So, market summary, karon tayo ng GDP shock and apparently nag-recover siya nung Friday. No? Ayan, so up tayo nung Friday by 1.7%. Pwede na, di ba? At least hindi nagtuloy-tuloy. Karon tayo daw ng V-shape, emotional arc. So, nilabas yung GDP figure, siguro madami lang maraming na-shock. Maraming nabigla, maraming naulul, parang gano'n, no? Sell. And then, siguro, natulog, naimasmasan. Nagsibilihan lang din yung iba ng, Friday, ba? Gano'n yun. Or, baka nangyari, di ba, GDP, karon ng shock. Mga mahinang investor, mostly mga retail, gano'n, sibentahan. And yung mga professional, siguro, hinayaan lang nila na magbenta yung mga gustong magbenta. Kasi siguro, yaman kasi very cheap ang market eh. And then by Friday, doon sila nagbilihan. Baka ganon. Pwede rin, there's a lot of reason bakit nangyari yung V-shape na to. Ang tanong, kukontinue kaya yan? Kasi at one point, nag 7% year-to-date tayo, no? So, nag-end yung January, it seems we're going to end up around 4% year-to-date. So, naglabas tayo ng GDP, very disappointing, and yung full year niya is 4.4%. Way below the target, no? Ang layo, ayan, no? Grabe. Maski sa pinaka-lower end ng kanilang target, sobrang layo. So, may mali, di ba? However, a late Friday rally fueled by bargain hunting pushed the PSEI to close 60. Okay. So, ito na yung year-to-date performances ng iba't ibang indices na tinatrack ko. So, the Philippine stock market, napag-recover siya, no? Bumalik siya sa 4.56%. Meanwhile, kanina nag-down ang US market and in-outperform na ulit natin sila. Okay. Nasdaq 100, 1.23, S&P 1.4. And the main story for 2026 is similar to 2025. It seems like capitals are rotating sa emerging market, 8% year-to-date. International, 5.5 year-to-date. Southeast Asia, okay, so naambunan na siya ng emerging market capital rotation, 6% year-to-date. Total world, 3%, and my personal dividend retirement portfolio, in-outperform ko na siya, yung PSEI. Also outperforming the US and total world. Pero may pa yan, no? May 11 months to go pa for 2026. So, malay pang pwedeng mangyari. Dahil pa diyang, may introduce na noises, volatility, and is our job as a retail investor na, manage our risk, make some adjustments along the way. Okay? So, bakit from 7% lumakapak tayo? Okay, ayan. Q4 growth, grabe, no? Ano to? 3%? So, meron akong ginawang Facebook post dito recently, no? Kinompare ko yung GDP natin with China. China is a bigger economy, di ba? Laki nilang economy, sila na yung number 2 potentially, baka at some point i-break nila yung yung US.
Ayan oh, China is a 19.6 trillion economy. Compare mo yan sa almost 500 billion economy lang na Pilipinas. And yet, they are growing faster. 5%. Tayo, 4.4. Is embarrassing. Disappointing. Okay? So, ang pinaburden daw is, again, ayan, government construction kasi, di ba? Usap-usapan yun yung corruption. Takot gumastos yung, yung gobyerno. And syempre, wala pa kasing napaparusahan na, no? Yung malaking politician talaga na umalingasaw yung pangalan every time na, binibring up yung flood control corruption scandal. Okay? Yan, corruption headwinds. And ang masama niyan, di ba, every time tuloy na nagre-report yung GDP na or nagre-report ng Pilipinas ng mababang GDP, disappointing na GDP, di ba? Lagi na niyang kadikit yung hindi kasi yan, corruption. So, ang mangyari tuloy, di ba, for 2026, lagi nang magkadipit yung GDP disappointment tsaka corruption. Kasi ang possible na mangyari sana, kunyari, gobyerno, nagre-report sila ng 6.5% na GDP, quarter per quarter. Eventually, mga corruption headline na yan, no? Makakalimutan yan ng tao. Di ba? Sabihin ng tao, ang corruption pinagsasabi niya, grow nga yung natin yung Pilipinas. Ang problema, dahil disappointing lagi yung GDP, wala na, no? Nangyari, double whammy tuloy yung nangyari. Di magaling mag-manage yung gobyerno and at the same time, puro corruption. Wala na, no? So, double bad sentiment kaagad. Ang tanong na lang dyan is whether makaka-recover kaya ang Pilipinas, no? Yung kanilang growth trajectory ng 2026. We'll have to find that out. Okay? And dahil nagkaroon ng slowdown ngayon sa ating GDP, baka doon na pwedeng pitikin ulit pababa yung mga interest rate na yan. Di ba? Kasi pag nagkaroon ng GDP disappointment, potentially marami dyan nawawalan ng trabaho. Di ba? Di nakapag-provide ng trabaho yung gobyerno. Therefore, para mabalance yon, baba mo yung interest rate para maengganyo yung ibang business na mag-expand. Di ba? Para yung mga businesses kapag nag-expand sila, mapag-attract sila ng mga bagong trabaho. Okay? Mapag-provide ng work to drive consumer spending. So because of this, baka malaki yung chance daw na mag-rate cut ulit sila by February. Kaya yun daw siguro yung naging buy signal, no? Buy. So doon na tayo sa mga market movers for last week. So Metro Bank, sinasabi ko no? Possible magkaroon ng capital rotation sa Metro Bank. Diba? Yan yung sinasabi ko on previous week. Lalo na kung mag-declare to ng dividend and yung dineclare nila is higher compared to last year. Kasi yung ginawa ng Metro Bank last year is stable growth, no? Not bad. Kasi yung growth nila last year parang ganun din yung growth nila nung post-COVID. Ayan, stable lang. Okay? And at the same time, pinalakas nila yung kanilang asset quality. So, baka ready sila mamigay ng malaking dividend for 2026. Kapag nangyari yon, sabi ko sa inyo, baka may magkaroon ng capital rotation. Ayun, baka nag-start na. Hindi nyo pa alam. Ayan, BDO, negative 3.1%. BPI, negative 2%. Ito yung sinasabi kong possible capital rotation sa mga blue chip banks. Kasi nga, MBT still trading below its book value na 90. Diba? Yan malayo-layo pa yan So, ICT, nandun pa rin kasi nga, malakas yung growth niya So, pag nag-continue kanyang growth momentum, pipitikin at pipitikin yan. Ito yung blue chip company na deserve niya mag-trade at a premium. Kasi nga, diba, nag-grow siya ng mabilis. Despite malaki na siyang business. Aboitiz Power, medyo pinitik daw. Okay, pinitik ba to? No? Nag-retreat. Tel, medyo pinitik. So, video yung kanina, Meralco. So, Ayala Corporation. Sinasabi ko sa inyo di ba? Medyo tumatama yung mahula ko Sabi ko, Ayala, medyo malabong umangat yan
Based on my personal opinion. Ano nga, SM oh, SM. Mas sinasabi ko eh. Parang nagkakato yung mga hula analysis ko, no? Yan, oo. Yung mahirap nga umangat nga yan. Kasi nga, relative sa nilang sector, mas madaming attractive, no? Kunyari, ito is MPH. Nagre-retreat na ba si RLC? Hindi, lumalaban, no? RLC, Mega World. So, dito rin pwede itong magkaroon ng capital rotation. Away from SMPH, then pupunta sila into cheaper property stock like Mega World and RLC, assuming maganda yung growth trajectory pa rin ng dalawa entering 2026, di ba? Then you have the mid cap and small cap Dominion, ganun pa rin yung speculation. SPNEC, nag-rename. So nickel, okay, pinipitik pa rin ng konti. Pero antayin nyo yung antayin yung ilabas nyo yung kanyang fourth quarter. Diba? So nickel price is bumagsak siya pero wala dito yun di ba? Kasi last year, second quarter pa lang, second quarter of last year, dito lang ang nickel price And yet, nag-report ng solid na na earnings ang nickel kasi nga may situation doon sa Indonesia, 'di ba? Hanggang di nawawala yung situation nila doon sa Indonesia na nabanggit ko on my previous videos, 'di ba? Yung pangangat ng nickel stock dito sa world market, bonus na lang 'yan, okay? Then you have NI, again speculation, SGP. Grabe talaga 'to, no? Pupunta talaga 'to sa valuation ko, 'Di ba? No? Pa 20 na siya, Problema, kukunti na allocation ko dyan Nabenta ko yung ganyan ko ha? Visit na yan Next is Shell. Wala to, no? Hindi ko gusto yung nito. Tsaka yung mga ganito na taga-distribute ng fuel, they're at the mercy of yung mga ganyan. Volatility ng fuel prices. Basta kaya si Petron, 'di ba? Petron. Uy. Okay. And then you have the APX. Ito yung malupit dyan, no? Nag-correct yung gold Balita ko nag-correct yung gold Nagkaroon siya ng sharp correction So lahat ng gold stocks on Monday, yari yan, no? Pero APX, wala to, no? While yes, magko-correct to, pero ang correction niya, di siya ganun kalalim compared kay Ang pinamalalim na correction dito, I think, will be PX. Bakit PX? Kasi, etong run up niya na to, speculative run up yan Kasi nga, wala pa tong matinong gold production. Inayos pa lang nila yung kanilang project dyan, no? Tinatapos pa lang. Ayan, yun. Because of that, ito yung para saan pinamalalim bumagsak. Assuming mag-continue na mag-correct yung gold. Ito yung pinamalalim. Second would be OGP. Okay? Umat lang naman to kasi di ba? Daming retail investor dyan Dividend stock Nilagay pa siya sa dividend yield index. Pero I think may pagka-risky siya sa dividend stock in my personal opinion. Kasi nung tinitingnan ko si OGP, hindi ko tinitingnan yung OGP Philippines Ang tinignan ko yung kanyang parent company Hindi ko nagustuhan yung kanyang parent company. And maski ito, hindi ko gusto yung balance sheet nito For a certain company na cyclical, no? Like ito, ng mga gold mining companies. So potentially OGP, ba malalim din yung correction nito. So lahat ng mga kakabili pa lang, aba! Timpla na kayo ng madaming kape. Ay hindi, kabaliktaran pala. Os bawasan yung magkape, baka nervyusin kayo, okay? Then you have tech, wala pa rin. Vicor, speculation, SRTC, speculation, okay? Then, punta naman tayo sa global market. So, Donald Trump, inonominate na niya yung, yung magsasucceed kay, Jerome Powell na hopeful siya itong inonominate niya na to is gagawin niya yung mga, gustong ipagawa sa kanya ni Donald Trump, which is ibaba daw yung kanyang interest rate. So we'll see yung maging epekto niyan. So this sent the USD higher and yields up to 4.25 as markets anticipate a more hawkish kasi nga
Ano gagawin na yung gusto mong gawin ni ano or yung papagawa ni ano ni POTUS Donald Trump ganon. So S&P ended January higher overall, but the Nasdaq closed in the red for the month as tech valuations finally felt the burden of wala yan. High rate Chinese. Bubble nga dyan eh. Hindi na ako magtaka. Mag-correct sila ng more than 50% this year. Okay? So, the gold fever break. Ayan. So, ano to sharp correction to eh. So, kung nagtuloy-tuloy to, wala na. Talagang may mga nagbebenta na dyan. Di ba? Ang alam ko mas malala yung silver eh. Ayan oh. Grabe. Negative 26% in one day. Malala na yan. So, ibig sabihin, may mga nag-cash out. Magro-rotate na naman sila ng capital. And, sa kaya nila i-rotate, ano lang yan, either bond market or baka punta sila sa emerging market. Nang hula ko, pupunta yan sa mga emerging market and hopefully mambunan ng Pilipinas. So, you have the currency and commodities. So, peso, okay. Okay, lumalaban na. Pero mataas pa rin, no? Dapat bumaba yan. But at least medyo malayo na siya sa or lumalayo sa psychological psychological level na 60 kapag nabutas daw yon. Yari, naming maulul. Nagbebentahan, okay? Then nagkaroon ng fuel hike. So crude, check na yan. Mukhang pumipitik We'll see. Kasi 2025, naglaro lang siya below 70 eh. Di ba? Dapat din umangat above 70 ulit. So, forecast for next week, rate cut. Okay? If a cut is signaled, we could see a strong rotation back. I doubt, no? Rotation in AC, bakit hindi sa ibang holding company, di ba? Bakit hindi sa ibang property stock? Yun yung nakikita ko. Pero pag nag-rate cut yan, yung ma-rate, malamang pipitikin yan ng konti. Daming umiyak ngayon kay RCR eh. Kasi, infusion, nakala ko ba dapat, all time high. Kumabagsak. Maganda hindi kayo ng rate cut, di ba? Baka doon siya mag-bounce. Okay. Gold stabilization. Watch if gold finds the support at 4.8. If it bounces, APX, bakit nasasama si nickel sa sentiment ng gold, no? Wala yan. Magandang bandayin yung situation sa Indonesia. Okay. And then, governance watch. So, any progress? Parang wala nang nangyaring progress eh. Di ba? Will be wala, no? I doubt na, parang wala pa rin eh. So, yung government watch sa ngayon, I doubt na, may bibigyan na positive sentiment sa PSEI. So, in the short term, I think ang possible lang na magbigay ng sentiment, rate cut and may mga nagre-report na ng earnings. So, February may mga magpe-press release na dyan. So, we'll see kung yung mga malalaking businesses mag-release sila ng growth in 2025. Pwede ring optimism yon, which I think madami yan magre-report ng positive growth in 2025. And I think, ayun lang. So, may reminder dito. Galing talaga nitong AI na to eh. A slowing economy is the ultimate test of an investor's legacy. The burden of volatility is the price we pay for the opportunity of the decade. So, in Tagalog, be a long-term investor. Ganun yung parang gusto niyang sabihin, ha?